Isang NBI volunteer lamang ang inaresto kagabi dahil namaril umano. Yan ay kahit Sergeant at Arms ang unang nagpaputok sa Senado kagabi at may mga namaril sa parehong hanay ng Senate Security at NBI. Git ng kanyang abogado, driver lamang siya ng NBI. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz! Emil, dito sa Pasay City Police Station Custodial Facility, nakakulong ngayon ng isang naarestong NBI volunteer. Siya ay naaresto kagabi matapos nga ang naganap na putukan sa loob ng Senate building. Inaresto ang isang suspect umano sa barilan kagabi sa Senado. Si alias Mel Oragon, isa umanong volunteer ng NBI at sumailalim sa booking process sa Pasay Police. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan ng unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm yun, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Sumailalim din siya sa paraffin test para malaman kung nagpaputok siya ng baril. Pero nanindigan ng kanyang asawa na wala siyang kinalaman sa nangyaring putukan sa Senado. Wala po kasalanan ng asawa ko, wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo, tulungan niyo po asawa ko, huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang at hindi regular na empleyado ng NBI si Oragon. Siya po ay driver nga daw talaga. So, Nino? Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Kumbaga, hindi siya part ng operatives ng NBI, but merely as a driver po. Dagdag nito, hindi sa Senado siya naaresto, kundi sa may bahagi ng GSIS, nakatabi lang ng Senate office. Nung inaresto siya, ay nandun siya sa may GSIS side daw po siya at hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa Senado. Pero sa vlog ni Senador Amy Marcos, sinabi niyang hindi ito totoo dahil may naaresto mismong taga-NBI. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumangging magbigay ng pahayag ang arestado pero sabi ng kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Ang kagaya nga po ng sabi ko, he is merely an operational support. Hindi siya operatiba. So hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. Emil, na-inquest na si alias Oragon at 7 reklamo nga ang inihain laban sa kanya sa prosecutor's office. Kabilang na yung paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, direct assault at trespass to property and violation to Senate security. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Palaisipan kung babalik pang muli si Senador Bato de la Rosa lalo't ayon sa Senate President, hindi naman masasabing tumakas siya dahil wala umanong arrest warrant na ipinakita. Ano ba ang ICC warrant na in-issue laban kay De La Rosa at ano ang mga alegasyon laban sa kanya na kailangan niyang harapin? Nakatutok si Joseph Morong. Lunes na nagpupuyos sa galit na pumasok sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa matapos takasan ng mga humahabol na NBI agents. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Yan ang NBI. This is the worst government. Sa labas ng Senate Hall, hinintay siya ng mga ahente ng NBI bitbit ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Kitang November 6, 2025 pa, inisyo ang arrest warrant. Secret warrant ang inisyo ng ICC dahil may mga tangka umano si De La Rosa na hadlangan ng investigasyon. Itong Lunes lamang, matapos ang tangkang pag-aresto, inunseal o isinapubliko ng ICC ang warrant of arrest. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder. No less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Ayon sa ICC bilang indirect co-perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May reasonable ground para paniwala ang sangkot si De La Rosa sa kasong crimes against humanity of murder mula July 3, 2016 hanggang April 2018. Ginamit umano ni De La Rosa ang pagiging Davao City Police Chief para makapatay ang Davao Death Squad at maipatupad ang tokhang.
Ginamit naman niya umano ang pagiging PNP chief para magbigay ng logistics tulad ng pera at baril para ipatupad ang malawakang patayan at mag-appoint ng mga opisyal para ipatupad ang common plan na in-neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. Binanggit din si De La Rosa sa confirmation of charges hearing ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte bilang kasabwat. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. We discussed the co-perpetrators, Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office. Hanggang ngayon ay tinatanggi ni De La Rosa ang ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at ng PNP. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang masaya ng beach trip ng isang mag-anak mula Palawan naging traumatic. Halos mag-agaw buhay raw kasi ang kanilang 4 na taong gulang na anak matapos itong masalabay o madikitan ng galamay ng dikya. Naghuhumangos ang batang ito habang binababad sa balding may pinaghalong tubig at suka. Ang kanya kasi mga binti, nangitim at nagkasugat-sugat matapos ito makapitan ng galamay ng dikya. Ang biktima ang 4 na taong gulang na si Lucas, uniko iho ni Ryan at Yvonne. Umaga nitong May 10 na magkayayaan ng mag-anak na mag-beach sa kanilang bayan sa Aborlan, Palawan. Pero habang nagtatampisaw sa dagat sila Lucas at Yvonne, bigla na lang sumigaw yung anak ko ng, aray, masakit. Nung pagkuha ko sa kanya, nakita ko sa legs niya nakapulupot yung mga tentacles ng jellyfish. Hindi niya matolerate yung pain. Hiyaw siya ng hiyaw. Eventually, bigla na lang siyang nag-collapse. Sobrang nangitim na siya. Wala na rin pulse. Kung itatakbo ko to na hindi ko na-revive, talagang mawawalan ako ng anak dahil may background ako ng basic life support. Nag-perform agad ako ng CPR. After ilang minutes, umiyak na siya ulit. dito na ron nila sinugod sa ospital ang bata, kung saan ito agad na ibinabad sa balding may tubig at suka. Para daw man-neutralize yung toxins dulot ng jellyfish. Habang nakababad siya doon, nakikita ko yung ibang tentacles kusang natatanggal na siya. Parang dead skin na kusang bumibitaw sa balat. Ilan dun sa mga toxins na ito ay sensitive sa heat, no, sa init. Which is why makakatulong yung mainit na tubig sa vinegar. Matagal na itong known na effective na nagpapabawas ng activity ng nematocyst. Doon kasi sa tentacles ng jellyfish, yun yung naglalabas ng laso. Dahil sa agarang aksyon ni Ryan, si Lucas naligtas sa kapahamakan. Yung first 2 days niya, talagang hindi siya makalakad kasi namamaga. Ngayon pang 3 days niya, kahit paano nakakahakbang na siya. Nanghihinayang si Ryan. Hindi raw nila agad nakita ang pinost na babala ng Bee Farm Mimaropa. Hinggil sa paglipaan na ngayon sa kanilang lugar ng isa raw sa pinakamakamandag na lamang dagat sa mundo, ang box jellyfish, na maaaring siya nakadali sa binti ni Lucas. May forward sa akin announcement ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Mimaropa region na pinag-iingat ang lahat dahil sa box jellyfish. Ang box jellyfish, transparent kaya halos di na ito makita kapag nasa tubig. Ang mahaba at manipis nitong galamay, merong milyong-milyong stinging cells. At kapag dumitikit sa ating balat, maaaring magdulot ng matinding hapdi, mapupulang marka, pamamanhid at hirap sa paghinga. Sa mga may plano ring mag-beach ngayong bakasyon, ano nga ba ang dapat gawin para hindi tayo madali ng box jellyfish? Kuya Kim, ano na? Paalala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, huwag lumangoy sa mga lugar na may babala ng jellyfish. Mas mainam kapag magsuot ng protective clothing kapag maliligo sa dagat. At kapag may makitang dikya, buhay man o inanod na pampang, huwag na huwag itong hahawakan. At kapag nasting naman, humingi ng tulong medikal. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Posibleng sa Lunes na i-convene ang Senado bilang impeachment court. Napagkasunduan na umano ng mayorya na wala sa kanilang magmomosyon na i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng lockdown kasunod ng putukan sa Senado kagabi,
Ligtas na naitransmit ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 27 kopya ng Articles of Impeachment ang naihatid ng convoy mula Kamara bandang alas 7:20 ng gabi. At mabilis na tinurn over ng Secretary General ng Kamara sa Secretary General ng Senado. Kasama sa mga ipinasa ang sealed box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na hindi na nabuksan sa House Justice Committee. Kanina pinirmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat kay House Speaker Faustino D. III na natanggap na nila ang Articles of Impeachment. Sabi ni Cayetano, sa Lunes uunahin saglit ng Senado ang latag ng bagong committee assignments. Tapos ay isasalang agad-agad sa plenaryo ang Articles of Impeachment. Ito anya yung sinasabi ng saligang batas na trial by the Senate shall forthwith proceed. May motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, under na yung process. I'll brief you more about the process later on. Napagkasundoan na rin ang bagong mayorya na walang magmomosyon para i-dismiss ang Articles of Impeachment. And everyone said we should have the trial and there's no, walang isa man nagsabing hindi mag-trial. Ilalatag pa ang calendar at ang diskarte kung paano mapapabilis ang trial, kabilang ang posibleng pag-extend ng workdays. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Binisita ni Senador Kiko Pangilinan ang mga taga-Pag-asa Island sa West Philippine Sea at habang naroon ay nabanggit niya ang girian nila ni Senador Robin Padilla kahapon. Nakatutok si Rafi Tima. Hapon pa lang kahapon tumaas na ang tensyon sa Senado nang magkagarian sa Senate Lounge sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nag-ugat ito sa pagtaas daw ng boses ni Pangilinan kay Padilla sa plenaryo. Sa pagbisita kanina ni Pangilinan sa Isla ng Pag-asa sa Bayan ng Kalayaan, tinanong namin siya tungkol sa nangyari. Ayoko nang pag-usapan pa kasi yun nga, maraming ibang mas importanteng dapat pag-usapan. So hintayin ko na lang yung pag-file ng ethics case. Pero sa gitna naman ng kanyang pagtatalumpati sa harap ng mga taga-Pag-asa, hindi napigilan ng senador na banggitin ang insidente matapos mag-away ang dalawang bata. Teka, mag-sorry ka muna. Sabihin mo, sorry. Kasi hinampas mo siya. Oh, yun! Huwag kayong gagaya sa Senado. Na, diba, inaabot mo yung kamay, hindi pa tinanggap. Nakalulungkot daw ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi at nakakahiya hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sa kabila ng mga suwestyon na wag na munang ituloy ang biyahe niya ngayong araw, tumuloy pa rin siya sa Pag-asa. Pero sabi ko, importante rin ito eh. Diba? Hindi kung may krisis sa Senado, yung pagsiservisyo must go on. Sinamantala na rin ito ng Coast Guard para ipakita sa senador ang mga artipisyal na isla na ginawa ng China. Bukod sa karaniwang radio challenge, muling nagpakawala ng flare ang mga Chinese sa Mischief Reef pagdaan ng aming sinasakyang eroplano. Sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang isa sa pinakalumang aktibong barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre, nakakausap ng senador ang mga sundalong Pinoy na nagbabantay roon sa pamamagitan ng radyo. Mabuhay ang Philippine Navy, ang Armed Forces of the Philippines at maraming salamat sa inyong serbisyo, sa inyong paninindigan, sa inyong pagprotekta sa ating soberenya. Mula sa West Philippine Sea, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sumasabay sa init ng mga pangyayari sa ating bansa ang init ng panahon. 48 lugar ang nakaranas ng init na nasa danger level ngayong araw. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City sa Cagayan at Kasiguran, Aurora. Halos 50 lugar din ang makakaranas ng matinding alinsangan bukas. Kabilang ulit ang Metro Manila kung saan posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Ang damang init, easterlies pa rin ang nasa likod ng tumitindig init sa halos buong bansa. Pero ang init at alinsangan, pwede ring pagmula ng mga ulap na maaring magdala ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng panandaliang ulan sa Quezon at Sulu Archipelago. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi ng Luzon na ang uulanin kasama ang Northern at Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa.
mataas din ang tsansang ulanin ang halos buong Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible ring makaranas ng localized thunderstorms sa Metro Manila, lalo na bandang hapon o gabi. Kaya, magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Samantala, may low pressure area pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa rin yung dating bagyong Kaloy pero papalayo at wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa. Muling magsasama-sama ang ilan sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso housemates. Para yan sa upcoming series na You're My Favorite Song kung saan magpapakilig ng fans sina Caprice at Heath. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang character workshop ng cast ng You're My Favorite Song, mas nakilala na ng mga magsisiganap ang mga karakter na kanilang gagampanan. Reunited with Marco Massa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano sa upcoming Kapuso Teen Musical Drama Series, ang kanilang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates na sina Lee Victor, Wynonna Collins at Princess Aliyah. Getting ready na nga raw ang Cap Heat duo para magbigay kilig at saya through their new characters. Grabe po siya sa school. Meron po siyang medyo kaaway doon sa school. So, baka niyo po yun kung sino siya. So, medyo palaban. Sabi ko, medyo hindi naman po siya nangaaway. Very protective lang po siya sa mga loved ones niya. Miguel never really had the chance to become a normal kid kasi he was like exposed to demanding management, fans, people screaming out his name. And sometimes he just goes to basking siya, tapos he wears a mascot para hindi siya makilala, pero he still loves to perform. Makakasama din nila sina Sparkle Campus Curie, Andre Fajardo at Cairo Lazarte ng Cloud7. Dahil sa totoong personalities ang kanilang roles, kanya-kanya daw silang inspirasyon at hininga ng tips. I'm doing my research. May kinausap din po ako. Siya po yung isa sa pinakamaangas po dito sa mundo. Si Anton Vinson. Opo, actually kinausap ko na po si Anton. Nangingi po ako ng tips. Sabi niya na, Clifford, bawal ka na magsuot ng ganito ha. Ngayon, maangas ka na. So, eto na yung suotin mo. Eto na yung mukha mo. Hindi, bawal mag-smile. Kung siya nagtanong kay Anton, ako nagtanong naman ako kay Clifford. Ay, wow! So, awkward pala ako sa to. Hindi, hindi. Yung part lang na soft boy kasi si Clifford. Di ba, sabi mo lagi ka soft boy. Yun yung roles ko lagi. Oh, so since sanay na siya doon, nagpaturo naman ako paano ba yung soft boy, kung paano ba maging Clifford. Kasi syempre Clifford na yun. Nag-story conference at look test na rin ang cast na binisita ni GMA Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Ang cute talaga ng cast natin. Nakita ko sila, ang gaganda nila tingnan, and the energy is really giving. So, abangan yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At kapapasok lang po na balita, nakikiusap si Senador Bato de la Rosa na magpakustudiya sa Philippine National Police. Sinabi po yan ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa GMA News. Narinig yan ni Aplasca sa pulong ni de la Rosa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla.